Si Martin, alam na po ninyo. Nirelinquish niya yung kanyang posisyon bilang speaker. Siya pa lang ang gumawa ng ganon. Ibang mga speaker kailangang ikodita para mapalitan. Si Bato de la Rosa at saka si Joel Villanueva inalis na sa Senate Committee on Ethics and Privileges dahil umano sa conflict of interest. Pinalitan sila, mga kababayan, ni Amy Marcos at saka ni Rodante Marcoleta. Pareho din, mga kababayan, member ng minority sa Senado. Sabi yan, mga kababayan, ni Mig Subiri, dahil sa conflict of interest concerning the two members of their, I think they have cases, Mr. President, sabi po ni Subiri. Ngayon, itong si Bato de la Rosa, sabi naman ni Ping Lacson, De la Rosa's salary may be withheld due to absences. Pero I'll not be part of any recommendation to sanction him if it comes to that in relation to his long absence. For one simple reason, I have no moral authority as I was in almost the same situation more than 15 years ago. Kasi nagtago din siya, mga kababayan, noon. Si Ping Lacson. Pero at least inamin niya. Di ba? So, makikita natin dito, mga kababayan, ang pagkakaiba dito, mga senador, sa pag-ugali po ni Martin Romualdez at saka ni Sandro Marcos. Si Martin Romualdez at si Sandro Marcos, hindi mo kailangang alisin. May tinatawag na delikadesa. Sila na mismo ang nag-initiate na umalis. Di ba? Pero tingnan ninyo ito, mga senador. Si Chis Escudero kailangang patalsikin. At dito naman po si Bato de la Rosa at saka si Joel Villanueva kailangang alisin as member. Kailangang palitan. Hindi nag-initiate on their own na umalis as member ng Ethics Committee because of the cases, mga kababayan, na kanilang kinakarap. Si Bato nagtatago, wala pa man pong nilalabas na warrant of arrest yung ICC. Kwento pa lang, hindi na nagre-report. So tinanggal siya sa Ethics Committee. Pero sumusweldo. Kaya nga pinag-iisipan ngayon ng kanyang mga kasama, ano ang mabuting gawin kasi sumusweldo siya, hindi man nagtatrabaho. So ito na yung pinag-uusapan, mga kababayan. Imbes na siya mismo yung mag-initiate for delikadesa, dapat may hiya. Mga walang hiya eh. Kung may hiya sana sila, itong mga senador, on their own, wala man silang pakinabang, hindi man nagtatrabaho ng maayos na, laging absent. Dapat hindi na siya kukobra ng sweldo for delikadesa. Nakita ninyo? Yan ang wala sa ating mga senador. Yan ang nakakalungkot. Pero pinag-iinitan nila yung Marcos Romualdez na may delikadesa. Di ba? Si Martin po, nang mag-controversial yung kanyang pangalan, inaakusa man lang, wala man ebidensya, voluntarily nirelinquish niya yung pagiging Speaker of the House. Then the other day, dahil yung tatay niya, si Sandro Marcos, tinailan ng impeachment as majority leader, umatras, mga kababayan, si Sandro Marcos na maging parte, na-recuse niya yung kanyang sarili, na maging parte sa anumang diskusyon sa impeachment complaint laban sa kanyang tatay. Nakita ninyo, mga kababayan, ang pagkakaiba? Itong magpinsan sa mga senador na mga mayayabang. Mayayabang pero walang delikadesa, mga kababayan. Mayayabang na wala pang delikadesa. You see, kailangan silang tanggalin, kailangan pang tanggalin, palitan, mga kababayan. So ito yung topic natin, delikadesa dapat overpower. Sa politika po kasi, yan ang nakakalungkot ngayon. Hindi lahat po ng may kapangyarihan ay marunong bumitaw. Hindi lahat po ng apelyido may delikadesa. Sa panahon, mga kababayan, ang tiwala ng publiko ay madaling masira. Dalawang hakbang, mga kababayan, ang malinaw na naglatag ng linya sa pagitan ng pagprotekta sa sarili at pagprotekta po sa institusyon. Ito yung ginawa, mga kababayan, ng magpinsan, si Martin at saka si Sandro. Si Martin, alam na po ninyo, nirelinquish niya yung kanyang posisyon bilang speaker. Siya pa lang ang gumawa ng ganon. Ibang mga speaker kailangang ikodita para mapalitan. Diba? At sinundan, mga kababayan, that's the other day, si Sandro. Dahil po, tinayla ng impeachment yung kanyang tatay. So sila, mga kababayan, nirelinquish nila yung posisyon hindi dahil may kasalanan sila, kundi dahil po sa prinsipyo. So malinaw po yung mga actions nila. Si Martin halimbawa, para po protektahan yung public trust.
Paintulutan po yung Independent Commission na magsagawa po ng investigasyon. Nang wala pong impluensya mula sa pinakang mataas na liderato. Ipakita na ang proseso po ay mas mahalaga sa posisyon. So ano ang mahalaga sa puntong ito mga kababayan? Ito po ay hindi pag-amin ng kasalanan, kundi ito po ay pagkilala sa bigat ng posisyon. Kasi po sa komunikasyon at governance perspective, malinaw po ito mga kababayan. Kapag ikaw ay nasa tuktok, kahit po yung perception ng impluensya, pwedeng makasira po sa credibility ng proseso. Di ba po? Kaya ang ginawa po ni Romualdez ay hindi po pag-iwas. Ito po ay pagbibigay daan sa mas na matibay na tiwala sa hustisya. Yun ang ginawa niya. Kaya nirelinguish niya yung posisyon. So anong mensahe? Ang mensahe po, wala akong itinatago, kaya hindi ko kailangan kumapit. So yan po ang tunay na lakas ng leader. Diba po, mga kababayan? Ngayon, dito naman tayo sa ginawa the other day ni Sandro Marcos. Yung kanyang kusang pag-recuse o pag-inhibit sa lahat ng usapin sa impeachment laban sa kanyang tatay. Sa totoo lang po, hindi man po ito required ng House of Representatives, ng House Rules ng Kongreso. Wala man siyang legal na obligasyon. Wala man pumilit sa kanya para mag-recuse. Di ba? Walang nagsabi ng mga critics na dapat mag-inhibit ka. May narinig kayo? Walang ganon. Pero voluntarily, siya na mismo na ang i-file mga kababayan, ang impeachment complaint laban sa ating Pangulo, siya na yung nagsabi. Nagpalabas siya ng statement to recuse himself sa lahat ng discussion ng impeachment laban sa kanyang tatay. Yan ang malinaw na delikadesa, may hiya, may delikadesa na wala po sa ilang mga leaders natin, lalo na po sa Senado. Di ba pa? Dapat nga po, kung sa ibang bansa itong mga nasabit sa mga kung ano-anong anomalya, pagnanakaw, korupsyon, nag-resign na sila mismo bilang senador. Ang iba nga po sa ibang bansa, tulad ng Japan, South Korea, yung iba dyan, sa sobrang hiya, nagbibigti na lang. Ano ba po? Pero dito po, makakapalang mukha. Ang daming magkakapalang mukha. So bakit ginawa yun ni Sandro? Kahit walang nagsabi sa kanya. Para maiwasan po yung conflict of interest. Maingatan po yung integrity ng Congress. Para mapanatili ang tiwala siyempre ng ating mga mamamayan sa accountability mechanisms. Sa madaling sabi, mga kababayan, mas pinili niya na maging patas ang proseso kaysa maging anak ng Pangulo sa loob ng usapin. Di ba po? So ito po ang sinasabi po na tunay na delikadesa na wala na po sa ibang mga politiko. Walang delikadesa. So ito dapat na ginagawa, mga kababayan sana, ng iba pang mga leaders na kapag personal ka nang involved o matras ka, kahit pwede kang manatili. Di ba? Kasi wala man sa House Rules, pero pinili niya na huwag mangialam kasi masisira, mga kababayan, yung proseso. Hindi siyempre mawawala yung tinatawag na personal bias. Tatay niya yung nasasalang sa proseso. Pinailan ng impeachment. So itong delikadesa mga kababayan, isa na siyang rare political value. So dito natin makikita o lumilitaw ang malinaw na kaibahan mga kababayan sa maraming political families dito sa ating bansa na kapag may investigasyon kumakapit sa posisyon, kapag may kontrobersya, lalong hinihigpitan ang kapit sa kapangyarihan. Kapag nadadawit ang pangalan, inuuna ang power kaysa sa institusyon. Bakit ganon? Kasi po para sa kanila, ang posisyon ay panangga. Ang kapangyarihan ay kalasag nila. Pero malinaw po kina Sandro at Martin Romualdez. Baliktad po ang prinsipyo. Hindi po nila ginagamit ang posisyon para protektahan ang kanilang pangalan, ang kanilang pagkatao. Ginamit nila po ang pag-alis para protektahan ang institusyon. Hindi nila ipinagtanggol ang sarili. Ang ipinagtanggol nila ang House of Representatives. Yan po ang hindi kayang gawin ng marami na mga political leaders natin. Ang bumitaw para tumibay ang ating mga institusyon. Ngayon, alam po ninyo mga kababayan, sa political communication, may tatlong uri ng kilos kapag may krisis na kinakaharap. Una yung pagiging defensive. Ano yan, Mr. Maravillas? Alam na ninyo ang pagiging defensive, di ba?
kitang-kita sa mga sabit sa ano po, lalo yung mga sabit na senador sa flood control scandal, defensive. Kumakapit lalo, nagra-rationalize. Then, manipulative. Ginagamit nila ang posisyon para kontrolin ang narrative. Then, institutional po. Inuuna nila yung proseso kaysa sa sarili. So, ang ginawa ni Sandro at saka ni Speaker Martin, malinaw po na institutional response. Ito ang pinakamahirap na gawin at pinakamalakas na mensahe sa publiko. Ang sinasabi po nila malinaw, pero matindi ang tama. Hindi kami mahalaga kaysa sa institusyong aming pinaglilingkuran. Di ba? In-aim up nila ang power to protect the institution. Yan ang kailangan nating mga leaders. Tama yung pag-iisip. Hindi pansarili, mga kababayan ang inuuna. Di ba? So sa politika mga kababayan, hindi man po sukatan ang haba ng panahon ng hawak sa kapangyarihan. Kundi kung marunong kang bumitaw para manatili pong buo ang tiwala ng taong bayan. Yan si Sandro Marcos na malamang susunod na Pangulo pag tama na sa edad. Di ba? Yan ang totoong leader mga kababayan. May tunay na delikadesa po. Hindi walang iya. Kahit hindi man nagtatrabaho, sumusweldo. Tulad ng Vice Presidente. Nandun na lang palagi sa dahig. Yan sige-sige na lang ang selfie-selfie Nasa dahig. Sumusweldo, mga kababayan. Hindi man nagtatrabaho. Ito yung mga walang delikadesa. You see, yan ang pagkakaiba. Itong mga politikong to, mga senador, dito kay Martin at saka kay Sandro Marcos. Marunong mahiya.